Maaga pa lang mulat na ang mata ni Sarah. 6:00 ng umaga pero gaya ng nakasanayan, mas nauna pa rin si Simang. 5:00 pa lang gising na to at hindi na nakita ni Sarah sa higaan. Plano talaga niyang gumising ng maaga. Yun ang ipinangako niya kagabi. Kaya lang, napaisip na naman siya kay Kelvin. Habang tahimik na nilalabanan ang kirot sa dibdib, muling nanumbalik ang alaala ng dating nobyo. Hindi niya namalayang inabot siya ng 12:00 sa kaiiyak bago pa siya tuluyang nakatulog. Kaya ayon, nahuli rin siya ng gising. Lumabas si Sarah ng kwarto habang nagpupunas ng mata at humihikab. Inikot niya ang paningin sa paligid. Umaasang makikita si Simang pero wala. Nasaan na naman kaya yun? Bulong niya sa sarili. Sa kakakuskus ng mata at haplos ng muka, hindi na niya napansin ang lalaking biglaang lumiko mula sa kabilang hallway. Walang abiso. Salpok ang mukha niya sa matigas na dibdib nito. Napangiwi si Sarah, umatras siya, hawak-hawak ang ilong na bumundol sa matigas na katawan ng lalaki. Ano ba? Inis niyang sabi. Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Ang sakit kaya. Ang aga-aga sinisira mo talagang araw ko? Agad-agad? Anong ginagawa mo rito? Tuloy-tuloy at may taray na tanong ni Sarah habang hawak-hawak ang ilong niyang nasaktan. Tumingala siya para sungitan pa ang nabangga, pero natigilan siya. Pardon? Sagot ng lalaking kalmado. Para bang may kung anong alon ng kuryente ang dumaan sa katawan ni Sarah nang marinig ang tinig nito. Napatingin siya sa mga mata ng lalaki at hindi siya makalingon pa. Napanganga si Sarah. Ngayon niya lang napansin ng buo ang mukha nito. Para itong nililok ng langit. Broad shoulders, firm chest, sharp jawline, at ang mga mata, matatalim pero nakaka-hypnotize. He's a walking Adonis, a hunk, at mukhang hindi basta-basta ang dating. May otoridad, may presensya. Ito na ba yun? Ito ba ang boss namin? Si Sir Teo? Tanong niya sa sarili. Pakiramdam niya, sumanib sa kaluluwa niya ang titig nito. Ang mga labi ng lalaki tila may sariling pwersang humihila sa kanya palapit. Napakurap siya. Pilit ilalabanan ang pagkapako ng tingin. Pero mas lumala lang ang kaba niya nang mapansing nakatitig rin ito sa kanya. Tama. Diretso, matalim. Para siyang hinihigop sa tindi ng titig nito. Biglang sumikip ang dibdib niya. Bumilis ang tibok ng puso at tila nang hina ang tuhod niya. Para bang kailangan niya nang mahahawakan bago siya matumba. I should be the one asking you that, miss. Malamig at matatag ang tono ng lalaki. Anong ginagawa mo sa loob ng bahay ko? Bahay niya? Napalunok si Sarah. Oh no, siya nga. Siya nga si Sir Teo. Hindi niya alam kung saan ibabaw ng sarili. Gosh, nakakahiya. Namula si Sarah sa kahihiyan. Sa gulo ng umaga niya, sa mga nasabi niya, at lalo na sa itsura niya ngayon. Para bang gusto niyang matunaw. Bagong gising lang siya, nakasuot lang na manipis na t-shirt at walking shorts. At ang mas nakakahiya pa, wala siyang suot na panloob. Sanay kasi siyang hindi nagsusuot nito kapag natutulog. At sa pagmamadaling hanapin si Simang kanina, nakalimutan na niyang magsuot bago lumabas ng kwarto. Great, Sarah. Ang gulo-gulo mo na. Ang bastos pa na itsura mo ngayon sa harap ng amo mo. Hindi niya alam kung yayakapin ba niya ang sarili para matakpan ang kanyang loob o tatakbo na lang pabalik sa quarters niya. Nanatili lang siyang nakatayo ron, tulala, hindi maalis ang tingin sa lalaki nasa harap niya. Sir, nauutal niyang bungad. Nagpakilala ang lalaki, kalmado pero may halong otoridad sa tono. I'm Teo. Amin ang bahay na to. Ako ang nakatira rito. Anak ako ng may-ari. Pagkatapos, humarap ulit sa kanya. Now, I'm asking you, what are you doing here? Walang masabi si Sarah. Nabitin ang kanyang hininga. Sir. Hindi pa rin niya maayos ang sagot. Nahihiya siya at parang gusto na lang niyang lamunin ng lupa. Buti na lang dumating si Simang. Agad siyang lumapit kay Sarah at hinawakan siya sa braso. Para bang inaagaw siya sa eksena. Good morning, sir. Bati ni Simang sabay ngiti. Si Sir Teo gid na. Pamangkin ni Ate Mila, siya gid to. At doon lang tuluyang nalubog sa kahihiyan si Sarah.
Makakapalit muna siya kay ate. Sera ang pangalan niya. Sabat ni Simang. Tinapik si Sera sa braso. Tumango si Teo pero bago umalis, tiningnan muna si Sera mula ulo hanggang paa. Hindi judgmental ang tingin pero sapat para manginig ang tuhod ng dalaga. So, ikaw pala ang pamangkin ni Aling Mila. Malamig pero buo ang tono na boses ni Teo. Ayusin mong sarili mo, pumunta ka sa study room ko. Gusto kita makausap. Pagkalis ng lalaki, para bang na-drain ang lahat ng lakas ni Sera. Napaupo siya sa pinakamalapit na upuan at tuluyang napasubsob sa mesa sa sobrang tensyon. Ay sus Ginoo, ano na naman to Sera? Bakit parang gusto mo nang maglaho dyan? Saan ka ba kasi nagpunta? Kung nandito ka lang, hindi sana ako napahiya na ganun. Ha? Ano bang nangyari? Halos hindi na makatingin si Sera. Kinuwento niya ang buong eksena mula sa pagkakabangga, sa taray niyang tono, sa itsura niyang walang ayos, hanggang sa utos ni Teo. Napatawa si Simang habang inilalabas ang frozen meat sa freezer. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Akala ko naman may malalang nangyari. Ganyan talaga si Sir Teo, medyo masungit pero hindi masama. Hindi pa ba masama yun? Pinapupunta niya ako sa study room para kausapin. Baka palayasin na agad ako ng Simang. Huminga siya ng malalim. Pilit pinapakalmang sarili pero ang totoo, kinakabahan siya. At ang mas nakakatakot, hindi niya alam kung dahil sa kahiyan o dahil kay Sir Teo mismo. Diliga ni amo si Sir, mabuting tao yun. Hindi kanya papalayasin. Pag-alo ni Simang habang inaayos ang laman ng ref. Sana nga. Mahinang tugon ni Sera. Nasa tapat na siya ng pinto ng study room. Si Sera, alumpihit. Paulit-ulit na pinipisil ang mga daliri at ilang beses nang humugot ng malalim na hininga. Para bang may gera sa loob ng dibdib niya. Kaya mo to, Sera. Isang usapan lang to. Bulong niya sa sarili. Pero hindi na niya maipaliwanag ang kaba. Hindi lang dahil baka pagalitan siya, kundi dahil sa presence ng lalaki sa loob. Si Teo. Ang lalaking parang kayang gamutin ng sugat na iniwan ni Calvin. Kahit isang sulyap pa lang. Ano ba itong iniisip ko? 3 mahinhing katok ang pinakawalan niya. Come in! Dahan-dahang bumukas ang pinto. Tumambad sa kanyang study room. Malinis, elegante, at naroon si Teo sa likod ng malaking mesa. Nakayuko ito may binabasa pero hindi siya tinapunan agad ng tingin. Maupo ka. Umupo si Sera. Good morning, sir. Bati niya, bahagyang nanginginig ang tinig. Bumibilis na naman ang tibok ng puso niya. Ay, nakakainis. Ang gwapo talaga. Parang artista. Parang Piolo Pascual. At gaya ng babaeng nasa commercial ng soft drinks, para siyang natulala, napanganga. Hindi niya maipaliwanag kung bakit pero tuwing tinitingnan niya si Teo, para siyang naubusan ng hininga. At sa gitna ng kabog ng dibdib niya, isang tanong ang gumugulo sa isip niya. Paano kung ito ang simula ng panibagong sakit? Sinabi na ba sa'yo ni Aling Mila kung anong trabaho mo rito? Sir, hindi pa ho masyado eh. May sakit ka ba o may diferensya ang dila mo? Nanlaki ang mata ni Sera. Kanina sa kusina, ganyan ka rin. Ayoko ng pautal-utal. Ayusin mo yan. Naiintindihan mo? Yes, sir. Yan pala eh. Marunong ka naman magsalita ng maayos. Pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Umayos ng upo si Teo. Na-stroke si Papa. 1 taon na siyang paralisado. Hindi siya makalakad at kailangan bantayan palagi. Dati si Aling Mila ang nag-aalaga. Ngayon ikaw ang kapalit. Tumitig siya kay Sera. Paiinumin mo siya ng gamot. Pakakainin, aalagaan. Wala kang ibang trabaho kundi ang asikasuhin siya. Nalinaw? Tumango si Sera, mahigpit. Opo sir, malinaw po. Good. Dahil kapag may nangyari sa kanya, ikaw mananagot sa akin. Yes sir. Tugon ni Sera, iwas ang tingin. Kanina halos kiligin siya sa itsura ni Teo, pero ngayon nainis siya. Akala niya mabait ito, gaya ng sabi ni Nasimang at Tia Mila. Pero sa tono nitong matigas at mayabang, parang si Calvin lang din. Guwapo nga pero dominante at arugante. Galit ka ba? Hindi, Jose. Just call me Teo. Wag mo na akong pinopo. Nakakahiya ako kasi. No. You're not just a helper here.
Para ka ng nurse ni Papa. So please, sundin mo na lang sinabi ko. Napatango si Sarah. Alanganing ngumiti. Sige po, ay, Teo pala. Good, you may go. Magpasama ka kay Simang sa silid ni Papa. Ikaw nang bahala doon. Utos ni Teo. Tumayo agad si Sarah. Sige po, lalabas na po ako. Pero bago siya tuluyang makalabas. Sarah. Bakit? Napalingon siya. Nagtatanong ang tingin. Bakit? Next time, huwag ka na magsusuot ng see-through na shirt. Magdamit ka na maayos. Napako si Sarah sa kinatatayuan. Uminit ang pisngi niya sa hiya. Hindi siya nakaimik. Napalunok at dali-daling lumabas. Pagkasarado ng pinto, napaupo siya sa gilid ng dingding. Tahimik na lumuha. Bakit ba ang hangal ko? Makakalain niya sinasadya ko yan. Pagpasok niya sa silid ng matanda, tahimik itong natutulog. Payat, halos kasintaas lang niya. Tinitigan ni Sarah mukha nito. Hindi naman siya kahawig ni Sir Teo. Sa isip niya, tila mabait ang ama. Pero may kurot pa rin ng hiya sa dibdib ni Sarah mula sa kaninang pangyayari. Baka kamukha niya si Senyor Anita. Bulong ni Sarah habang pinagmamasdan ang natutulog na matanda. Inilipot niya ang paningin sa buong silid. Malaki at maaliwalas, pero halatang may mga kailangang ayusin. Nilapitan niya ang lamesa sa may terrace. Kalat ang mga gamit. Tissue, adult diapers, gamot at kung ano-ano pa. Tahimik niyang inayos ang lahat. Sunod, tinungo niya ang banyo. Nilinis, inespreya ng pabango sakay sinara. Binuksan niya ang mga bintana. Hinawi ang kortina para makapasok ang sariwang hangin. Kailangan to ni Sir para gumaan ang pakiramdam niya. Matapos niyang walisin at linisin ang sahig, naging presko at mas magandang silid. Nang mapalingon siya, nagulat siya. Nakadilat na ang matanda at nakangiti sa kanya. Agad siyang lumapit. Good morning, Sir. Ako po si Sarah. Pansamantala ho ako ang inutusan ni Tia Mila para alagaan kayo. Patuloy lang ang ngiti ng matanda. Waring naaaliw sa kanyang presensya. Napangiti rin si Sarah. Don't worry, sir. Alagaan ko po kayo. Promise. Umupo si Sarah sa tabi ng kama. May ngiti sa labi at lambing sa boses. Simula po ngayon, ako na mag-aalaga sa inyo. Asikasuhin ko po kayong mabuti para gumaling po kayo agad. Gusto niyo ho ba yon? Tumingin si Senyor Tony sa kanya. Titig na titig, may luha sa gilid ng mga mata at ngiting abot langit. Ikaw? Mahinang tanong nito. Oo, gusto ko. Talaga ho? Ay, salamat. Napansin niyang marumi na ang suot ng matanda para bang hindi napalitan. Tumayo siya, kumuha ng malinis na shirt sa closet. Saka pinunasan si Senyor Tony ng basang towel bago to binihisan. O ayan, mas presko na po kayo. Mabango pa. Ngumiti ng buong tuwa ang matanda. Salamat. Mahina ngunit taos-pusong wika nito. Wala po yun. Trabaho ko to. Nagugutom na ho ba kayo? Bahagyang tumango si Senyor Tony. Muling tumayo si Sarah. Handa na siyang ihanda ang pagkain para sa kanya. Kumatok si Simang at sumungaw sa pinto. Day, pakainin mo na gid si Senyor. Inilapag niya ang tray sa mesa. Lumapit si Sarah. Ay, salamat. Gutom na raw po siya. Kinuha niya ang tray at inilapit sa kama, pero agad siyang napakunot ng noo. Simang, bakit ganitong pagkain ni Senyor? Nga? Anong problema? Tanong ni Simang. Hindi to balance. Wala masyadong gulay. Kulang pa sa protina. At ang kanin sobrang konti. Paano siya lalakas niyan? Dapat may gulay gaya ng carrots o kaya squash. May karne o isda. Prutas at isang cup ng rice. Hindi pwedeng yung ganito araw-araw. Turo yan ni Senyor Anita noon, kaya ganyan ang luto ko. Kaya pala hindi siya ganun kalakas. Simang, please, ayusin natin ang diet niya. Kung gusto natin bumuti ang lagay ni Senyor, kailangan ng tamang nutrisyon. Sige Day, ikaw na ang bahala. Sundin ta ang gusto mo. Tugon ni Simang, naramdam ang malasakit ni Sarah. Sige, ikaw na ang bahala, Day. Marami pa akong gagawin sa kusina. Paalam ni Simang habang palabas ng silid. Pumangol lang si Sarah. Nang sila na lang ni Senyor Tony, ay lumapit siya sa kama at ngumiti. Oh, kain na po tayo. Magiliw niyang sabi. Agad na bumuka ang bibig ni Senyor at ngumiti habang umunguya.
Simula po ngayon, gusto ko pong ubusin niyo palagi ang pagkain niyo ha, para lumakas kayo. Ayaw niyo bang makalabas sa kwartong to? Gusto niyo bang gumaling? Gusto ko gumaling. Sagot ng matanda. Ako, pa. Napakunot noo si Sarah. Kayo po, Papa. Oo nga pala. Kayo po ang papa ni Sir Teo. Umiling ang matanda, kumunot ang noo at mistulang nahirapan sa pagsasalita. Hindi. Papa, ako. Sabay turo sa dibdib ni Sarah gamit ang mahina niyang kamay. Napamaang si Sarah, litong-lito sa gustong ipahiwatig ng matanda. Papa, ako? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya habang inaalala kung tama ba ang kanyang pagkakaintindi. Maya-maya ay napangiti ang dalaga. Ano bang gusto niyong sabihin? Papa ko kayo o tawagin ko kayong papa? Tanong ni Sarah. Napangiti ang senyor dahil naintindihan siya ni Sarah. Maaliwalas ng ngiti at pagkatapos ay tumango. Papa, ako. Anito, napahalakhak si Sarah. Sige ho, kung yan ang gusto niyo, papa na ho ang itatawag ko sa inyo. Sabi niya para pagbigyan ng matanda. Papa, maganda ang sikat ng araw, kaya naisipan ni Sarah na ilabas si Senyor Tony sa hardin upang makalanghap ito ng sariwang hangin at maarawan kahit saglit. Ano, Papsi? Gusto mo ba rito sa ilalim ng puno? Tanong ni Sarah habang itinapat ang wheelchair sa lilim ng malaking punong akasya. Masarap ang hangin. Sagot ng matanda, bahagyang ngumiti ngunit pinapakinggan ang simoy ng hangin. See? Sabi ko sa iyo maginhawa rito. Masayang sabi ni Sarah. Tumingala siya sa mga dahong sumasayaw sa hangin. Hindi tayo masyadong naiinitan. Perfect, di ba? Oo. Gusto mo ba lagi na po kitang dalhin dito ha, Papsi? Sabay haplos ng dalaga sa buhok ng matanda. Gusto. O di sige, simula ngayon, araw-araw na po tayo rito para lumakas ka kaagad. Alam mo ba sabi nila, nakakagaling daw ang nature. Yung mga puno, halaman, hangin at araw. Nakakagaan ng pakiramdam. Habang magkasama sa hardin, masayang kinakausap ni Sarah si Senyor tungkol sa kagalingang dala ng kalikasan. The nature is our source of energy. Lagi kitang ipapasyal dito para po makakuha ka ng energy. Para makalakad ka na ulit. Gusto ko makalakad. Sabik na tugon na matanda. Sige, gusto ko rin hong makalakad na kayo. May papakilala ko sa iyo. Sino? Chicks. Biro ni Sarah habang tumatawa. Baka kailangan mo ng chicks para lumakas po kayo. Napangiti si Senyor at kahit hirap magsalita, sumagot rin sa biro. Hindi pa pwede. Mahina ng tuhod ko. Napatawa si Sarah. Hindi niya inaasahang sasakyan ng matanda ang kanyang biro. Ganun po ba? Ibig sabihin kung malakas pa ang tuhod mo, go ka sa chicks? Nagkasayahan silang dalawa at pansamantalang nawala ang lungkot at bigat ng sitwasyon. Habang nagbibiro si Sarah kay Senyor tungkol sa chicks, nagtawanan silang dalawa. Ibig sabihin kahit matanda na kayo, pwede pa sa chicks? Hindi na. Mahina na nga ang tuhod. Nagkatawanan sila. Samantala sa katapat na silid, nakamasid si Teo mula sa bintana. Nakita niya kung paano napasaya ni Sarah ang kaniyang amang si Senyor Tony. Isang bihirang tagpo. Ngayon lang ulit ngumiti si Papa ng ganyan. Wika niya sa sarili. Masaya siya at may taong tunay na nagmamalasakit sa kanyang ama. Naiisip niya kakaiba si Sarah. Hindi katulad ng mga taga-alaga noon na agad sumusuko. Tanging si Aling Mila at si Sarah ang nakalapit sa puso ng kanyang papa. Sa kanyang isipan, nanumbalik ang mga salitang binitiwan noon ng kanyang ama. Salbahe sila. Lalong natanong ni Teo sa sarili, ano nga bang pinagdaanan ng kanyang ama noon? Tahimik siyang nagmasid, ngunit dama niyang may unti-unting pagbabago sa tahanan nila. Dala ng presensya ni Sarah. Habang pinagmamasdan ni Teo mula sa bintana si Sarah na nag-aalaga kay Senyor, hindi niya maiwasang mapatitig sa dalaga. Hindi to kagaya ng ibang tagapag-alaga. Maganda, maaliwalas sa mukha, at may halong pagmamahal ang bawat kilos. Ibang-iba ka.
Akala ko may bumagsak na anghel sa kusina namin. Napangiti siya sa alaala. Kahit nagpakasungit si Sarah noon, hindi siya nagalit. Kung ganito kagandang magnanakaw, pababayaan ko na lang. Basta makita ko lang ulit siya. Sa isip niya, unti-unti na siyang naaakit sa presensya ng dalaga. At hindi lang dahil sa itsura, kundi sa kabutihang pinapakita nito sa kanyang ama. Habang inaalala ni Teo ang pagkakabangga ni Sarah sa kanya, hindi niya maiwasang maalala ang lambot ng dibdib nito. Ngunit dahil umatras ang dalaga at nagalit, pinigilan niyang sarili. Ayaw niyang mapagkamalang mapagsamantala. Bigla na lang niyang nakita si Nita, galit na lumapit at inaaway si Sarah. "What do you think you're doing to my husband?" Singhal ni Nita. Napalingon si Sarah, gulat at di alam mong sasabihin. "Ma'am, pinapaarawan ko lang po si senyor. Maganda ho kasi sa katawan niya." Tumaas ang kilay ni Nita. "At sino nag-utos sa'yo na paarawan siya?" Nagtama ang mga mata ni Sarah at ni Teo na kararating lang. Tahimik siya pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi magiging madali ang trabaho niya sa piling na isang gaya ni Nita. "Ako po ang tagapag-alaga ni senyor. Si Teo po ang nagsabing ako na po ang bahala sa papa niya." Napangisi si Nita at may halong panlalait ang tono. "Teo, ganyan ka na kung tawagin ang amo mo? Baka pati siya inaakit mo na rin." Takot na nabulol si Senyor Tony habang pumapalag sa tabi ni Sarah. Agad namang depensa ng dalaga. Hindi po, senyora. Siya ho mismo ang nagsabing Teo na lang po itawag ko sa kanya." "Simula ngayon, Sir Teo ang itatawag mo. Ako naman, senyora. Malinaw?" "Opo, senyora." Sagot ni Sarah habang pinipigilan ang kaba at inis sa loob. "At isa pa, ayokong pakikialaman mo si Tony." Ngunit agad siyang sinagot ni Eko. "Ako nag-utos kay Sarah na asikasuhin ng papa. Nita, may problema ba?" Bigla ang pagbabago ng kilos ni Nita. Mula sa galit, naging maamo at ngumiti pa kay Teo. "Oh, Teo dear." Sabay halik sa pisngi nito. "Nandito na ako. Hindi mo na kailangan kumuha pa na mag-aalaga kay Tony. Kayang-kaya ko naman yun." Nagulat si Teo sa sinabing yun. "I thought you hated taking care of him. Hindi nga ba't nagbakasyon ka sa Boracay dahil ayaw mong alagaan si Papa?" Napahiya si Nita, lalo na't nandun si Sarah. No. I just needed a break. Napagod lang ako. Ngayon na nandito na ako. We don't need her." Sabay masamang tingin kay Sarah. Ngunit biglang nagsalita si Senyor Tony. Ayaw sa'yo." Sabay kapit kay Sarah. Pinapakita kung sino ang mas gusto niyang kasama. Niyakap ni Sarah si Senyor at hinaplos ang ulo nito habang nakasubsob sa kanyang tiyan. Para siyang batang inaalo. Nakita ni Teo ang koneksyon ng dalawa. "Gusto siya ni Papa, Nita. She won't leave the house. Mabuti nga at may makakatulong ka sa pag-aalaga sa kanya. Sarah, ipasok mo na si Papa at pakainin na. Go." Agad namang sumunod si Sarah. Tinulak ang wheelchair ng senyor papasok ng bahay. Naiwan si Nita na galit. "Bakit mo kinakampihan ng babaeng yon, Teo?" tanong ni Nita. "He likes her. Yun ang mahalaga. Siya lang ang nagustuhan ng Papa sa lahat ng tagapag-alaga. Kahit ikaw, ayaw mo naman noong alagaan siya." Sagot ni Teo. "I don't like her." "Hindi naman siya para sa'yo, Nita. As long as Papa likes her, she stays. Nursing student si Sarah dati. Alam niya kung ano makakabuti sa kanya." "I hate her!" sabi ni Nita, baka sa mukha matinding galit. Tumalikod na si Teo. Alam niyang walang mangyayari sa usapan nila ni Nita. Magtatalo lang sila ng walang kakwenta-kwentang bagay. "She will stay and that's final. I like her." Wika ni Teo. Makalipas ang ilang araw na hindi niya napagsilbihan si Senyor Tony dahil sa pagbabawal ni Nita. Muling pumasok si Sarah sa silid upang pakainin ito. Umalis si Nita ng bahay nang hindi man lang ipinagbilin kay Sarah na bantayan ng senyor. Kaya kusa siyang kumilos, lalo't gabi na't hindi pa bumabalik ang senyora. Wala na rin si Simang sa bahay. Sinunduto ng kanyang Amerikanong kasintahan upang ipakilala sa pamilya at magpakasal. Bagamat sandali pa lang silang nagkasama, naging malapit na si Sarah kay Simang, kaya't humagulhol siya sa pamamaalam nito. Ngayon si Sarah na lang ang naiwan sa bahay na tila hindi siya panatag. Hindi man siya takot kay Nita, ramdam niyang may masama itong balak.
lalo na't galit na galit ito noong hindi siya pinaalis ni Teo. Maingat niyang inilapag ang tray ng pagkain sa tabi ng kama ni Senyor at sinubukang gisingin ito. Ngunit laking gulat niya nang hindi ito magising kahit tapikin o yugyugin. Nang pulsuhan niya ito, napansin niyang napakabagal ng tibok ng puso nito. Lalong lumakas ang kaba niya nang mapansin ang isang bote ng sleeping pills na nakabukas sa lamesa. Pinagdugtong-dugtong ni Sarah ang mga pangyayari at napagtanto niyang malamang pinainom ni Nita ng sleeping pills si Senyor bago umalis para manatiling tulog ito buong araw. Naisip niyang hindi ito ang unang beses na nangyari ito. Posibleng palagi itong ginagawa ni Nita upang hindi siya mapagod sa pag-aalaga at para hindi magising ang matanda hanggang sa bumalik siya. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit nanghihina si Senyor. Bukod sa kulang sa pagkain, pinapainom pa ng gamot na pampatulog. Lubhang nag-alala si Sarah sa kalagayan ng matanda. Habang sinusubukang pakainin si Senyor, natuklasan ni Sarah na tila may masama talagang intensyon si Nita. Pinaiinom ng sleeping pill sa matanda upang manatiling tulog. Nagtaka si Sarah kung bakit tila ayaw ni Nita na gumaling ang asawa nito at kinabahan sa maaaring plano nito. Biglang dumating si Nita kaya dali-daling itinago ni Sarah ang tray ng pagkain upang hindi mahalatang galing siya sa silid ng Senyor. Bumalik siya sa dining hall upang umiwas at baka utusan siyang maghain. Ngunit aksidente niyang nabangga si Teo. Dahil sa lakas ng pagkakabunggo, nawalan siya ng balanse at muntik nang mahulog. Ngunit nasalo siya ni Teo. Mahigpit ang hawak sa kanyang bewang at kamay. Gahiblang agwat ang pagitan ng kanilang mga mukha at parehong sandaling natigilan at nabighani sa isa't isa. Hindi makapagsalita agad si Sarah habang dama pa ang bisig ni Teo sa kanyang baywang. Matapos humingi ng paumanhin si Teo at itinayo siya, nahihiyang nagpasalamat at agad siyang tumalikod. Pagbalik ni Sarah sa kanyang silid, sinubukan niyang matulog ngunit hindi mapigilan ang kilig at tuwa sa nangyari. Sa kanyang isipan, si Teo ay tila isang tagapagligtas at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kakaiba siyang nararamdaman para sa binata. Pagkatapos ng insidenteng nasalo siya ni Teo, dama ni Sarah ang isang uri ng kilig at kakaibang kaligayahan. Hindi niya maipaliwanag ang sarili pero parang gusto niyang manatili sa bisig ng binata. Hindi niya ito naramdaman kahit kailan kay Kelvin, ang kanyang ex na palaging nagdadala ng gulo at panganib. Sa halip, kay Teo ay pakiramdam niya ligtas siya, inaalagaan. Naalala pa niya ang linyang nabasa niya sa isang libro. In love na yata ako. Bulong ni Sarah sa sarili habang napapangiti. Sa kabilang banda, si Teo hindi rin dalawin ng antok. Habang nakahiga, paulit-ulit niyang naiisip ang pagkakabangga nila ni Sarah, ang mainit na katawan ng dalaga sa kanyang mga bisig at ang titig na tila huminto ang oras. Ano ba to? 2 beses na yun at parehong may kakaibang epekto sa akin. Hindi man nila aminin sa sarili. Nagsisimula na ang damdaming hindi nila inaasahan. Pagkagusto at marahil pag-ibig. Habang nakahiga, iniisip ni Teo kung bakit pinili niyang sa bahay na lang kumain para lang makasama si Sarah at kamustahin ito sa unang linggo ng pananatili sa kanila. Gusto rin niyang tanungin kung nahihirapan ba ito sa trabaho, lalo't wala na si Simang. Nag-aalala ba ako sa kanya? Tanong ni Teo sa sarili habang napapailing. Hindi siya sanay na alalahanin ng mga katulong. Noon basta't may sahod ayos na, pero iba si Sarah. Simula nang makabangga niya ito at lalo nang makita ang pagiging malapit nito sa kanyang papa. Hindi na ito nawala sa isip niya. Lagi na lang siyang laman ang isip ko. Bulong ni Teo. Naapektuhan na pati ang trabaho niya. Napapansin na ng mga kamiting niya ang pagiging distracted niya sa mga huling araw. Isa pa naman siya sa may-ari ng isang malaking telecom company na kasalukuyang may matinding kompetisyon. Hindi niya maintindihan kung anong meron kay Sarah. Pero sigurado siya, ito lang ang babaeng unang gumulo sa kanyang mundo sa paraang hindi niya inaasahan. Daang milyon kung kumita ang kanilang kumpanya sa loob lamang ng isang buwan, kaya naman big time sila. Tinutukso nga siya ng mga kaibigan niya na dapat daw sa edad na 30 ay mag-asawa na siya para may makasalo naman siya sa yamang tinatamasa niya ngayon. Dapat daw magpakasal na sila ni Mercy.
Si Mercy, naalala niya, ito ang gustong-gusto para sa kanya ni Nita dahil kasundo nun ang girlfriend niya. Mahal niya si Mercy at plano na nga niyang mag-propose dito ng kasal. Ngunit noon yun, nung hindi pa niya nakikita si Sarah, napahigab si Teo. Sa wakas, inantok na rin siya. Ngunit bago pa siya natulog, muli muna niyang binalikan ang eksena sa pagkakabunggo niya kay Sarah. Nung ang suot nun ay manipis na shirt lang. Napangiti muna si Teo at saka marahang pumikit.